Una mo dapat pag-aralan, lahat ng nababasa mo sa New Testament na you quoted must be found or verifiable with reference in the Old Testament. Ngayon, vlogger, kailan at saan sa buong Old Testament na binanggit ng Diyos na may anak siyang Jesus? Alam mo, vlogger, ni isang prophecy na claim ng New Testament wala sa Old Testament. Wala ba talagang binanggit sa Old Testament na anak ng Diyos? Who hath ascended up into heaven or descended? Who hath gathered the wind in his fist? Who hath bound the waters in a garment? Who hath established all the ends of the earth? What is his name and what is his son's name? If thou canst tell. Malinaw dyan na yan ay ang paglikha ng Diyos sa sanlibutan. Tignan natin sa Tagalog. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang mga kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Napakalinaw na ang tinutukoy na anak dyan ay ang Panginoong Jesucristo dahil sa pasimula pa lang ng paglikha ng sanlibutan ay kasama na siya. All things were made by Him and without Him was not anything made that was made. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus Christ. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi yan ginawa kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala pa ang tao, wala pang sanlibutan, wala pa lahat ng nilikha ay nandyan na ang Panginoong Jesucristo. Kaya wag nating isipin na siya ay tao lang, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao, 100% God, 100% man. Wag nating limitahan sa ating kaisipan ng kapangyarihan ng ating Diyos dahil siya ay omnipotent. Kaya wag tayong magtaka kung nagkatawang tao ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo dahil hindi lang niya yan basta ginawa, kundi para tayo ay makaranas ng kaligtasan. At ito pa, sa Old Testament din to. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselor, Did not we just cast 3 men bound in the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. Yan yung tagpo na yung 3 young Hebrew itinapon sa fiery furnace dahil sila ay hindi yumukod sa golden image. Malinaw dyan na 3 lang yung tinapon nila pero ito yung nakita nila. He answered and said, Lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire and they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Malinaw dyan, sa Old Testament pa lang ay makikita na ang pre-existence ng Panginoong Jesucristo. Ngayon naman, tignan natin, wala ba talagang prophecy sa Old Testament na natupad sa New Testament? Bibigyan kita ng 7 prophecy na nangyari na. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Alam naman natin na isa lang sa mundo ang virgin pero nagkaroon ng anak. At yan ay mababasa sa Matthew chapter 1, verse 18, 22 hanggang 25. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. Sa Bethlehem ipapanganak ang Panginoong Jesucristo na mamumuno sa Israel na ang pinagbuhatan ay mula pa nung una, mula nang walang hanggan. At nangyari yan sa New Testament sa Matthew chapter 2 verse 1. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. Ito yung pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem na nakasakay siya sa isang donkey o isang asno at nasa kanya ang kaligtasan. Mababasa yan sa Matthew chapter 21 verse 6 to 11. Yea, my own familiar friend in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. Betrayal of a friend in Matthew chapter 26 verse 48. And I said unto them, If ye think good, give me my price, and if not, forbear. So they weighed for my price 30 pieces of silver. Yan yung ginawa ni Judas kapalit ng Panginoong Jesucristo at mababasa yan sa Matthew chapter 26 verse 15. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, and because he had poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressor, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Yan yung pagkapako sa Panginoong Jesucristo dahil sa ating mga kasalanan at kasama niya yung mga magnanakaw sa cross. At mababasa yan sa Matthew chapter 27 verse 38. For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierced my hands and my feet. Yan yung ginawa sa Panginoong Jesucristo nang siya ay pinako sa krus. At mababasa yan sa Luke chapter 23 verse 33. Kaya kaibigan, huwag mo nang pagdudahan ng Biblia dahil ang totoong kaligtasan ay dito mo lang makikita. Maraming salamat po and God bless you all.